Hi at welcome muli dito sa ating channel. Eto na mga tol, One Piece Chapter 1121 spoiler. Pinalipad na naman nga ni Luffy ang isa sa mga Gorosei. May napaka-importanteng sinabi si Dr. Vegapunk at makikita nga raw natin ang reaksyon ng maraming mga major character sa kwento. Pause nga tayo ngayon mga tol, pagtyagaan nyo na muna. Kaya ayun syempre, bago tayo magsimula, huwag kalimutang mag-subscribe at i-like ang video ito bilang suporta sa ating channel. So One Piece Chapter 1121 at wala pa nga tayong title ng chapter as of making this video. Nagsimula nga ang chapter sa Sunny kung saan nakababa na nga talaga ito at nandyan na nga raw talaga malapit sa may Elbap ship. At pasalamat nga talaga tayo kay Atlas sa last chapter. Sinakripisyo niya nga yung buhay niya para talagang tuluyang makatakas sa mga Straw Hat at syempre para na rin mailigtas ang kapwa niya Vegapunk na si Lilith. At finally eto, ligtas ngang nakababa ang Thousand Sunny mula sa Labo Base. Pero eto, ang Gorosei nga na si Saturn nasa Elbap ship. Nakita natin sa last chapter na tumalon nga siya mula kay Jupiter at sinabi niya nga na talagang hindi niya raw papatakasin si Kuma at Bonnie. Pero hindi nga sang-ayon si Luffy. Tumalon nga raw ito at nagbitaw ng napakatinting suntok kung saan talagang lipad nga raw palayo si Saturn. So ayun mga tol, isa na naman ngang Gorosei ang pinalipad ni Luffy. Hindi pa tayo sigurado kung kasing lakas ba ng nangyari kay Mars ang nangyari dito kay Saturn. Pero siguro naman malayo rin ang tinalsikan ni Saturn dahil sa lipad nga raw ito. At kung maalala nyo, hanggang sa ngayon wala pa nga ring balita kung nasaan na ba si Mars. Kaya hopefully gaya nga kay Mars talagang mawala na nga rin si Saturn. Anyway, nag-transform nga raw uli sa Sun God Nika form si Bonnie. Mabuti nga at talagang may lakas pa nga siya para gawin muli yon. At siguro dahil lang nga rin kay Saturn, dahil sa lahat nga ng mga Gorosei, siya nga talaga yung may kagagawan sa lahat ng masasamang nangyayari kay Bonnie at Kuma. Bali meron palang correction mga tol, in-encourage daw ni Luffy si Bonnie na atakihin si Saturn. At dahil dun nakapag-transform nga raw muli sa Sun God Nika si Bonnie. Gumawa nga raw ng combo attack ang dalawang Nika na talagang pinalipad nga raw si Saturn. So ayun, finally nakaganti nga si Bonnie kay Saturn at salamat nga sa ginawang encouragement sa kanya ni Luffy. At napakalit na kabayaran nga lang nun sa lahat ng masasamang ginawa ni Saturn kay Bonnie at Kuma. Anyway, diniscuss nga raw ni Dr. Vegapunk ang patungkol sa mga ancient weapon. At sinabi niya nga na yung kapalaran daw ng mundo nakasalalay sa kung sino ang makakakuha ng One Piece. So tama nga yan mga tol, dahil sa alam naman natin na napakaraming ang mga pirata ang naghahangad ng One Piece. Example na nga lang natin, kung sakaling si Blackbeard ang maging Pirate King, siguradong baka mas malala pa nga ang sitwasyon ng mundo. Masama nga yung hangarin niya, gusto niyang maging hari ng buong mundo, kaya hindi nga talaga siya dapat ang makahanap ng One Piece. At gaya nga ng sabi ni Whitebeard, hindi nga raw siya yon. So alam na nga natin mga tol na si Luffy nga talaga ang magiging hari ng mga pirata. Pero kasi sa perspective ng mga tao sa kwento, siguradong hindi nga nila alam kung sino ba talaga ang magiging hari ng mga pirata. Kumbaga talagang kailangan pa nga nilang manalig na sana mapunta nga ang One Piece sa mabuting kamay. So dahil nga sa mga matinding sinabi ni Dr. Vegapunk, makikita nga raw natin ang reaksyon ng iba't ibang karakter sa kwento. Si Bibi, si Shirahoshi at si Judge, mga major karakter na tulad ni Imo, ang Revolutionary Army, si Aokiji, ang mga Marines, mga bagong karakter, si Dragon, si Shanks, si Buggy, si Mihawk at ang Cross Guild. So ang pinaka-interesante nga rito sino yung mga bagong karakter na ipinakita. Maaring isa nga ito may ipinakita na parang si Saint Figureland na nakikinig nga rin daw sa broadcast. Kung kamukha nga talaga ito ni Saint Figureland, siguradong related ito sa kanya. Kung sakaling anak niya nga, maaaring kapatid nga ito ni Shanks. At siguradong miyembro nga ito ng God's Knight. Kaya ayun, talagang kaabang-abang nga ang mga bagong karakter na to. At titingnan nga natin kung ano ba ang itsura pagdating ng full chapter. At sa last part nga sabi ng leaker, parang may parehong vibes daw si Imo kay Shanks. So siguro talagang parang napakaangas ng dating ni Im Sama. At siguro dahil na rin sa talagang matindi nga ang latest episode sa anime kung saan talagang na one hit nga si Kid at talagang wasak nga yung kinabukasan nila. So ayun lang mga tol, talagang hirap na hirap nga ako magsalita. Pasensya na kayo. I-comment nyo na lamang sa baba kung ano ba ang reaction nyo sa chapter na to. Syempre kung nagustuhan nyo ang video natin, huwag nyo sana kalimutan mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!